Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sa lahat ng mga nagnanais magbasa ng Quran, ang mga simbolong inyong makikita ay kailangan ninyong maintindihan. Una ay ang simbolo ng mim. Yung maliit na mim ay nangangahulugang mamnu' o huwag kang magpatuloy sa pagbabasa. Halimbawa nito, sinabi sa Quran, Innama yastajibu alladhina yasma'un والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. So pag nakita mo yung simbolo ng maliit na mim, kailangan kang tumigil. Sumunod ay ang simbolo ng lam alif o la, ibig sabihin, la taqif. Huwag kang titigil. Halimbawa nito, sinabi sa Quran, ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Dahil sa simbolo ng lam alif, hindi tayo pwedeng tumigil. Sumunod ay yung simbolo o dalawang simbolo na may tig-tatlong tuldok. Ito ay nangangahulugan na pwede kang tumigil sa isa sa kanila, ngunit hindi ka pwedeng tumigil sa kanilang dalawa. Halimbawa na lamang ay pwede nating basahin ang verse na ito na Dhalikal kitabu la ghaib. Ikalawa, Dhalikal kitabu la ghaiba fih. Subalit hindi natin siya pwedeng basahin ng Dhalikal kitabu la ghaib fihi hudal lil muttaqin. So pwede kang tumigil ng isang beses, pero hindi ka pwedeng tumigil ng dalawang beses. Sumunod ay ang simbolo ng sola. Yung mayroong sin at saka lam at saka alif maksura. Ang ibig sabihin niyan ay mas mainam na ikaw ay magpatuloy sa pagbabasa. Halimbawa, sinabi sa Quran, Kalla layumbadanna fil hutama. Sumunod naman ay ang simbolo ng qala, yung qaf, lam at saka alif maksura, na ang ibig sabihin ay mas mainam na tumigil. Sinabi sa banal na Quran, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ. So mas mainam na ikaw ay titigil. Sumunod naman ay ang simbolo ng jim na ang kahulugan ay jawaz o 50-50. Pwede kang magpatuloy o pwede ka ring tumigil, nasa iyo na lamang yun. Halimbawa, sinabi sa Quran, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wastaghfirhu innahu kana tawwaba. So 50-50, depende na sa iyo. Sumunod ay ang simbolo ng sujud, yung parang simbolo na mayroong Arabic na masjid, Yan ay nangangahulugan na dapat kang magpatirapa pagkatapos ng bersikulong iyong binabasa. Halimbawa, sinabi ng Allah, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. So pagkatapos ng verse, pag nakita mo yung symbol na yon, kailangan kang mag-sujud. Sumunod ay ang simbolo ng mahabang mim, yung mim na mayroong mahabang buntot. Ibig sabihin yan, ay papalitan mo yung nun ng mim sound. Yung tunog ng nun, ng N, ay gagawin mong M. Halimbawa, sinabi sa Quran, Kalla layumbadanna fil hutama. Imbis na sabihin mo na layunbadanna, sasabihin mo layumbadanna. Ang sumunod ay ang simbolo ng maliit na alif na nangangahulugan na kailangan lagyan mo siya ng elongated vowel na A. So, halimbawa, sinabi sa Quran, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. So, kailangan mo siyang bigyan ng at least na haraka. Ibigay mo yung kanyang karapatan na meron siyang tunog na alif. Pahabain mo ng konti yung A sound dito sa mga lahat ng letra na mayroong simbolo ng maliit na alif. So, yan ay ang kahulugan ng maliit na alif. Sumunod ay yung simbolo ng sin na nangangahulugan na sakta. Ibig sabihin, maliit na pause, maiksi na pause. So halimbawa, sinabi sa Quran, Kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. So dito sa bal, maaari kang tumigil ng saglit, pero hindi ka dapat tumigil na hihinga ka pa. So titigil ka lang saglit. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sumunod naman na simbolo ay yung simbolo ng mahabang mad. Ibig sabihin, kailangan pahabain mo yung vowel. So, pinakamagandang halimbawa dito makikita natin dito sa sinabi ng Quran, sa Quran, thumma stawa ila samai fasawahun. Last but not the least ay yung mabulaklakin na simbolo na ito. Ito ay nangangahulugan na tapos na o nakalampas ka na sa pagbabasa ng isang hizb. Ang hizb ay 1/4 ng isang juz. Ibig sabihin nito ay lampas ka na sa pagbabasa ng mahigit 2 pahina mula sa isang juz. So, lahat ng mga simbolo na ito, alhamdulillah rabbil alamin, ito yung mga basic na symbols na maaari ninyo makita sa Quran at naway naging maliwanag sa inyo ang kanilang kahulugan. Shoutout nga pala doon sa original owner ng video. Ito ay mula sa YouTube channel na Arabic 101. Maaari nyo silang i-like at i-follow. Sila ay nagtuturo ng Arabic sa wikang Ingles. Hanggang dito na lamang, naway meron kayo na pulot na kabutihan. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa